Yun, nagsakripisyo ako. Ginugol ko yung 3 years ko. I'm going 3 years na pala sa January next year, 2024. Magti 3 years na ako sa kusina. Nag-shift ako ng kusina. Pwede naman ako mag back to office ulit nung panahon. Pero wala din ako mahanap. Nagkaroon ako ng position na barista pero mababa ang offer. So sabi ko magkusina na lang ako kasi at least baka magiging gateway yun papunta ng Canada. Ayun, magti 3 years na ako ngayon sa kusina. At in-apply ko nga ng Canada. Kaso lang until now, mag 1 year na, wala pa rin Lamia. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kususangpu. कस्तो छ कस्तो छ ठिक छ राम्रो छ Apa kabar Ma? Hai alhamdulillah baik. Malaso. Assalamualaikum abad. Ay, wah, panalo mga Manoy. Dito tayo ngayon sa Waber, ano? Panalo! Sa Waber sa Kuwait City sa Bungad. Pakita ko muna yung Kuwait City mga Manoy. Yan. Panalo! Yeah! Yung parang spiral. Tapos yung kulay green. Alhambra. No. Asima Mall. Tapos yung sa babae na may pink yung Asima Mall yan. Dito ako sa desierto, sa gitna. Dito sa may Waber. Habang kumakain ng Chicken King. Chicken King. Paano ba yan? Chicken King. Diba? Chicken King. Ang sabi nila, Chicken King ay mayroong relevance siya sa lasa ng Jollibee. Nakuha daw nila yung lasa ng Jollibee. Pero this time, habang kasama yung mga pusa, mga kamay yun. Yan, pusa. Yan. Enjoy! Wala lang, napadpad lang ako dito. Dito sa gitna ng disyerto, sa Bungad. Sa may Waber. Senti lang. Kasi today is October 9, 2023. And next month would be the first year of my application going to Canada. OMG! To be exact, naalala ko noon is November 11. November 11 ako nag-start mag-apply sa Canada. October 9 na ngayon, mag 11 months na. 11 months and 2 days na. Wala pa rin resulta. Waiting pa rin ako sa Lamia. Kasi dapat nung nakaraan, nung Mayo, nung summer nung Mayo, supposed to be, sabi nung agent, darating na yung Lamia. Expected nung Mayo yung Lamia namin. Pero ang problema kasi nagkaroon ng federal strike sa mga provincial state ng Canada. Naalala nyo man yung federal strike, yung mga nasa may nagtatrabaho sa cargo ata yun, sa mga postal categories na mga trabaho. Nagdemand sila ng increment. Nakalimutan ko yung pangalan ng grupo. Nagdemand sila ng increment para sa sahod nila. Ayun, nasa 300,000 nata yun yung nag-strike. Nag-grant naman din nag-grant din ang kanila request at nag-resume sila nung June na. So lahat nang nangyari yung mga backlogs, nagkaroon pa rin ng mga backlogs. Kaya ibig sabihin yung mga pending na mga application na papunta ng Canada, different kind of visas. It's either tourist, working visa, or different kind of visas, family, pending na nung panahon na yon.
So nagkaroon ng delay, lalo nagka-pending. So nung kinontak namin ng agent, yung nga, May, June, July, August, expected ng August ulit. Kaso, August, September, October na ngayon, August, so 2 months ago uli siya nakalipas, wala pa rin balita sa Lamia. Kasi once na base sa panunood ko sa mga taga Canada, sa mga Pilipino na mga nasa Canada ngayon, mga nasa working visa, mga na PR na, usually pag nag-apply ka sa Canada, ang ladder niya, ang processes niya is application. Pag na-hire ka, first step hired, second step Lamia, plus parang second ladder siya, tapos third step work permit, tapos punta ka na doon, pag na-approve na yung work permit mo, punta ka na doon, tapos work permit, PR, permanent residency, yun na yun, bahala ka na kung mag-stay ka, mag-apply ka for Canadian citizenship. Andun pala ako sa second step sa Lamia. I was hard in the Lamia, na hanggang ngayon wala pa rin. Yung Lamia is mag-isang taon na next month. Parang nadidemoralize ako ngayon kasi OMG. ano bang nangyayari? Kaya kinakwestiyon ko yung sarili ko. Ano bang nangyayari? Ano bang dapat na gawin? Makakapunta pa ba ako? Hindi na. Parang nawawala na ako ng pag-asa minsan. Kasi ang application ko pa Canada, this is my third time na nag-apply ako mga kamanoy. Way back before nung yung backstory lang tayo. 2009 on the way ako pa Canada, inabutan ng World Economic Global Crisis. Nagkaroon ng layoff, mass layoff. Hindi kami, dapat ako nun, Tim Hortons Wendy's ako ng panahon na yun, 2009. So nagpadala na ako ng passport ko sa Abu Dhabi noon, kasi Abu Dhabi ang application nun And then after 3 months, bumalik pula, na layoff lahat, hindi na doon sila nag-hire noong 2009. And then I give it a second shot noong 2015. Canada, McDonald's, and then nag-hire pa sila ng crew ng panahon na yun. Crew chief ako ng panahon na yun. Kasi usually ang process dito, parang ma-demote ka lang ng isang step. Kung halimbawa, kung nag-apply ka doon as crew chief, magiging crew ka. Kung nag-apply ka doon as manager, ngayon susunod sa crew chief na manager, magiging crew chief ka. Kung nag-apply ka doon as first assistant, madi-demote ka as second manager, second assistant. Ganun yung proseso sa amin ng panahon na yun, 2015. But sadly speaking, nabagsak ako sa interview. Zoom pa yung panahon na yun. So ito na ngayon, for the last time actually na-set ko na rin yung sarili ko na wala na talagang quit na ako. Dito na lang talaga ako. OMG. Or nag-set ako sa sarili ko na kaya pumunta ako ng Poland, kasi bubura na talaga ako sa Kuwait. Nabuburo na ako sa Kuwait talaga kasi matagal-tagal na rin, 15 years ago. Nandito pa rin ako sa Kuwait, wala pa rin nakukuha magandang trabaho. Nagkaroon din ako ng magandang trabaho pero na-terminate ako. Nakapasok ako sa oil and gas, maganda-ganda yung sahod ko doon. Almost 100,000 na din yung sahod ko Tax free yun Problema, dumating yung COVID, na-terminate kami, na-layoff uli kami kasi sa Parwania kami yung pinakahuli na isolation, kami yung pinakahuli na nagbukas yung para magkaroon ng freedom at mag-room. Kami yung pinaka-last na isolated nung panahon na yun, Parwania. Yun na-terminate ako. And then sabi ko, for the last time, sige, will try my best again for the last time. 2022. Actually 2021, kaso lang nag-skip muna ako. Sabi ko mag-experience muna ako sa kusina. Actually ganito nga nangyari. Nagsakripisyo ako ng oras. Nag-shift ako ng kusina kasi ang hinahabol ko talaga is papunta ako ng Canada, kasi in demand ang cook na posisyon sa Canada, di ba mga kaman? Yun, nagsakripisyo ako. Ginugol ko yung 3 years kong
I'm going 3 years na pala sa January next year, 2024. Magti 3 years na ako sa kusina. Nag-shift ako ng kusina. Pwede naman ako mag back to office ulit nung panahon. Pero wala din ako mahanap. Nagkaroon ako ng position na barista pero mababa ang offer. So sabi ko magkusina na lang ako kasi at least baka magiging gateway yun papunta ng Canada. Ayun, magti 3 years na ako ngayon sa kusina. At in-apply ko nga ng Canada. Kaso lang until now, mag 1 year na, wala pa rin Lamia. Di ko alam kung ano nangyari. Di ko alam, baka ang problema kasi baka umatras na yung employer eh. Or maybe na-disapprove na ng habang nasa proseso, nag-disapprove na ang Canada ng mga workers. Kaya ngayon hindi nag-senti ako ngayon. Nag-iisip-isip ko anong dapat na gawin. Ano mga next na hakbang kung sakaling the worst scene na wala ako na disapprove yung mga application namin. Eh, buti pa yung mga kabats ko andun na. Yung first batch na dapat nasa first batch ako eh. Kasi na second batch na ako ngayon. Eh, buti yung mga first batch ko andun na. Hindi ko din naman masisisi ang sarili ko kasi nagpasiguro lang ako. At least mayroon, at least pagtingin talaga ng resume ko, ng CV ko, talagang experience as cook ako. Sinisecure ko lang din yung yung decision ko. Pero dumadating talaga sa time na kagaya ngayon na nawawalan ka, naging hopeless ka talaga. Hindi mo talaga alam kung ano nang nangyayari. Nagpa-pray din ako na sana kung ano yung decision para sa akin, bigyan ako ng liwanag. Kasi tao lang din ako na nasasaktan yan. Nasasaktan at nalulungkot kasi tagal ng sakripisyo ka eh, tapos ganun lang. Kung isipin pwede na uli ako magbalik sa office kasi okay na yung ano dito sa Kuwait, okay na yung mga opportunities, nakaset na uli yung lahat ng mga hiring, ng mass hiring. Pwede na uli ako magbalik sa office work. Kaso sinakripisyo ko talaga kasi gusto ko na ayaw ko na talaga sa Kuwait. Nakaraan nagdesisyon na ako mag-Poland pero mas pinili ko pa rin na mag-give it a try pa rin ako for the last time sa Canada. Pero ngayon wala nga isang taon na hopeless na ako. Actually hindi ko pa din naman na PPM si agent ko ano na balita, pero ayoko din kasi i-PM ang agent ko kasi unang-una nagastos ko na yung pera. Yung pera na pangbayad ko pag dumating na yung Lamia ko hindi na kompleto, kalahati na lang natira. Kaya ayoko mag-PM. Pero kung talagang andyan na siya, at as soon as possible mag-PPM, pero mag-PPM pa rin, mag-PPM ang agent ko kasi lang wala talaga. Isang taon na next month, November, and I don't know, hindi ko alam kung uwi na lang or ano. Medyo nalulungkot na kasi ako eh. Gusto ko na makasama yung pamilya ko siyempre. At the same moment, the same age may edad na rin yung nanay ko at the age of 77. Awan ng Diyos, nakakaabot pa rin at malakas pa. For the last few years of her life, sana kasama natin yung mga magulang natin, yung mga takip silim na mga edad, na mga age. Dapat kasama na natin talaga yung magulang natin kasi hindi na natin may ibabalik ang panahon. Yan ang masaklap sa pagiging OFW. Okay nga, stable nga financially, okay yung pamilya mo, yung anak mo, yung asawa mo, pero of course siyempre yung kinautangan natin na buhay, yung ating ina, yung ating mama, yun ang katotohanan, yung reality na mawawala sila. At para sa akin during ng time na yan, sa age na yan, sa takip silim na yan, gusto ko kasama ko sila kasi yung nawala yung tatay ko nasa 16 years old ako. So hindi ko masyadong nakapili yung tatay ko kasi bata pa, siyempre bata pa tayo na rin. Hindi pa mature yung ating pag-iisip. Unfortunately, na wala yung tatay ko dahil sa inom. Ngayon nasa nanay ko, kasama ko sana. Kaya nalulungkot ako, I don't know, maybe uwi na lang or nakaipon lang konti, siguro uwi na ako. Yung sariling business na lang, yun talaga ang para sa akin. Pero siyempre, sakay pa rin ako sa bangka kung saan dalhin ng alon, doon pa rin ako. For the meantime, sakay muna sa bangka, pero pag nakita ko na parang paikot-ikot lang ako, siguro wala na, kailangan ko na talagang
pumara at i-secure yung sarili ko into a few years, and then uwi na para at least kasama yung pamilya, kasama yung nanay ko. Wala lang, na-share ko lang mga kamanoy kasi nalulungkot ako. Pumunta ako dito sa gitna kasi gusto ko mag-isip-isip ano lang dapat na gagawin na de-demoralize yung utak ko. Nalulungkot ako syempre, hindi ko maiwasan mag-isip ano bang nagawa kong kasalanan, ano bang nagawa kong nagkamali ba ako sa desisyon ko, ano ba yung mga sakripisyo at di ko dapat ginawa, bakit nagkaganito ako. Wala, isa lang akong simpleng tao gusto ko lang magkaroon ng financial stability at the same achievement, makatulong ko sa kapwa. Kung mapapadpad man ako ng Canada, ang dami kong matutulungan. Yun lang ang masasabi ko. Wala akong pakialam kahit na hindi sila magbayad pag may nangutang sa akin. Para sa akin, matulungan ko lang sila, makaahon sila sa pang-araw-araw nila, or makatulong yung pinautang ko sa kanila, makakain sila sa isang araw, okay na ako doon. I don't care kung babayaran nila ako o hindi. Marami na nga ako napautang Ang problema, nagkaroon ng mga amnesia yung mga pinautang ko. Pero okay lang, at least nakatulong tayo, bahala na sila. Soon ko maalala nila ako. Alright. Yun lang mga kamanoy, naging sente lang ako. Hindi ko maiwasan na mag-isip. Kasi parang running out of time na ako, mag 1 year na. At wala pa rin lamiya. Basta salamat sa Diyos pa rin sa lahat-lahat ng mga ilaw na nakikita ko. Kasi habang may hininga, sa paghinga natin sa kada araw, magpasalamat pa rin. Hindi natin talaga maiiwasan na magdamdam. Pero at least kahit paano bumabalik pa rin. Nakaalala pa rin. Panahon na nagkakaroon ng trials, at least naging mas malakas tayo. At andun ako ngayon sa stage na yun, pagsubok na naman sa emosyon. Mahirap pag sinapian ka ng pagsubok ng emosyon Hindi mo maiwasan na minsan maging pessimist ka, maging negatibo ka sa mga lahat ng bagay. Minsan parang gusto mo maging masama ka na lang. Dahil sa pagiging masama minsan nag-enjoy ka pa. Pero hindi. Pinanganak tayong Kristiyano. Nakakayanan pa naman kayo paano. Alam mo naman see you again after a few weeks. I don't know. Maybe pag dumating yung Lamia, hopefully ito binawan ng Diyos. Alright, White City. Alright.